sino po first time makakarinig ang salita ng Diyos? Si Brad, ikaw first time. Okay, salamat sa Diyos. So, next ko lang po ipaalam bago po ako bumabasa po dito na ito po'y dapat po natin unawain ng malalim na itong salita, all men are the creatures of God. Amen. Tama? Kasi po, Genesis 1:1, no? Sabi doon, God, in the beginning, God created the heavens and the earth. Anything here on earth was created by God. Lahat po. So, ibig sabihin, tayo po ay nasa lupa, naglalakad sa lupa. Yung lupang tinutunan na ngayon, ang Diyos po ang gumawa niyan. Amen? Lahat po na nasa lupa at langit, no? Sa second heaven, that's the outer space, no? Lahat po yan. Anything, no? Maging sa third heaven, the throne of God, no? Karian po, throne po ng Diyos, okay? So, lahat po, sa langit at lupa, ang Diyos po ang lumikha. Amen. So, ibig sabihin, ako at ikaw, ginawa ka ng Diyos. Amen. Amen? Kaya utang na loob natin sa Diyos ang ating mga buhay. Amen. Amen po ba? So, tumingin po tayo ng utang na loob sa Diyos. Dapat po, sumasamba po tayo lagi sa Panginoon, laging naniniwala, nagtitiwala, dahil siya po ang lumikha sa atin. Amen. Now, no, all men are the creatures of God. No, lahat daw po ng tao ay nilikat nila lang ng Diyos. Mababasa din po natin yan sa Isaiah 45 verse 12 na ginawa ng Diyos ang tao, lahat ng bagay sa lupa, no? Atin pong basahin na lang. Okay? So, ibig sabihin po, so, tayong lahat ng tao, mahihinga o wala, ginawa po tayo ng Diyos. Amen. But all men are not the children of God. Okay, tandaan po natin. Ipabatid po natin sa maraming tao na bakit? Ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Ako rin naman na. Pero na sila sa katotohanan. So dapat malaman po natin yung difference, no? Between the creatures and the children of God. Magkaiba po yung nilalang sa anak ng Diyos. Amen. Hindi po ba? Lahat po ay nilalang ng Diyos, pero hindi po lahat ay anak ng Diyos. Amen. Pagpapala po natin si Lord. Ibig sabihin, kahit na sinasabi po ng John 8, no, 32 downwards, na ang alipin ay walang bahagi sa sambahayan. Amen. Pero ang anak ay may bahagi. Amen po ba? Ano man po yung nasa Diyos, pag-aangkin ng Diyos, amen, ay may bahagi tayo roon. Kung tayo po ay anak ng Diyos. Amen? Sapagkat kung hindi po tayo magiging anak ng Diyos, alipin po tayo ng kasalanan. Amen? Alipin po tayo ng diablo. So sa buhay na ito, kailangan po natin mamili. Kailangan po ang bawat isa sa atin, huwag lang po tayo dapat na naging tao o tao ako. Nilalang din ako ng Diyos. Tama yan! Tao ka. Pero ang tanong, anak ka ba ng Diyos? Amen? Kasi ang Diyos po yan ang lahat. Amen. Pero ang Diyos hindi po yan ama ng lahat. You see the difference? Okay? So dapat sa ating status sa buhay nito, dapat malaman po natin ang ating status ngayon kung umilita ka na ba ng Diyos o anak ka na ba ng Diyos. Amin po ba? Napakalago po sa bawat isa sa atin na magiging anak po tayo ng Diyos nang sa ganun we can enjoy all, lahat po na pag-aangkin ng langit, pag-aangkin ng Diyos sa langit at sa lupa, kasama po tayo tagapagmana, ma-enjoy po natin yun. Amen. Kaya po, maraming tao, bakit pa ako nilalang ng Diyos? Bakit dinadanas ko ang buhay na ganito? Bakit nahirap? Bakit yung panalangin ko? Dinadalangin naman ako sa Diyos. Siyempre, pag hindi ka anak, kung wala ka pang tatay, hindi ka marinig ng tatay. Kailangan mo magiging anak. Amen po ba? Amen! So, ibig sabihin mga kapatid, ang sikapin po natin sa buhay na ito, na mangyaring maganap sa ating buhay, ay magiging anak po tayo ng Diyos. Huwag lang po na naging tao ka, ginawa ka na ng Diyos.
pero dapat magiging anak ng Diyos. Paano ka magiging anak ng Diyos? Here in the Bible, John 1:12, wala ko rin basihan sa ating pananampalataya. Dapat ang maraming relihiyon sa buong mundo, dapat may basihan sa pananampalataya. Ang pananampalatayang walang basihan, no, hindi po yan sa Diyos. So, ang Biblia, ang dapat po basihan ng pananampalataya. Ang Biblia po ay manual book. Okay? Manual book po yan na ginawa ng Diyos para sa akin. Okay? Ang Bible po is, meron po akong favorite na acronym, yung po tinatawag na Bible. B-I-B-L-E. Ibig sabihin ng B, God's basic, yung I, instructions, yung B, na isa, God's basic instructions before, yung L, living. Yung N, earth. So, the Bible is God's basic instructions before living earth. So, lahat ng mga instructions ng Diyos para sa tao ay nasa Biblia. Kaya dapat bilang tao, aalamin po natin ano po ang mga instructions ng Diyos bago tayo lilisan, bago tayo mga matay. Amen po ba? Amen. Amen. So, dapat po bawat isa sa atin ay merong hawak na Biblia. Huwag natin hayaan o wala po tayong binabasang Biblia upang sa ganun malaman po natin mga instructions ng Diyos para hindi po tayo magkamali. Hindi po tayo lumabas sa boundary ng Diyos. Amen? Sa buhay nito may boundary ang Diyos. Kagaya po ng lupa. Kapag ikaw ay sumakot na ibang lupa, lumabas ka sa boundary. Ibig sabihin noon, pag natuklasan ng may-ari ng lupa, na lumabas ka, sinakot yung lupa niya, gulo yun, kaso yun, amen po ba? Kasi lumabas ka sa boundary. Ganun din po ang ating buhay. Kapag tayo lumabas sa boundary ng Diyos, magulo ang ating buhay. Amen. Kayo must read the Bible day and night. Yan po yung sinasabi ni Moses. Kay Josue. Para siya magtagumpay, papunta po sa promised land, kanina sa pangako po yan, kasi siya po nagiging successor nung maglilid sa bayan Israel, papunta sa promised land. Okay? Ang bilid po talaga ng Diyos sa buhay ni Moses, papunta kay Josue, no, para magtagumpay siya sa lakad, sa buhay, sa labanan ng buhay, sa lahat po ng kanilang daan, mga inang, di ba? Maraming ahas, no? Maraming labanan ng mga nations sa kanilang daan, papunta promised land. So, ang pinapabasa talaga ng Diyos sa buhay ni Moses, sa buhay ni Josue, huwag mong kaligtaan. Basahin ang aklat ng kautusan. Pag-bulay-bulayan mo iyan. Yung iba't pag-dili-dilihin mo iyan. It's more than reading. When we say pag-bulay-bulayan, bulay-bulayan is just not ordinary reading na parang nag-read ka ng newspaper or anything. So dapat, pag-bulay-bulay mo, dili-dilihin, pag-muni-munihan mo yan. Dapat, no, in a quiet place, quiet yung heart mo, quiet yung paligid. Pag-bulay-bulay mo yan, araw at gabi. Kumusta? Tanungin mo yung katabi mo, kailan mo ba huling pinasa, pinagulay-gulayan, pinagdidili yung Bible mo? Kailan mo ba yung... Sino po mga hindi nakakabasa? Dapat hindi po kayo nawawala pag Thursday sa discipleship. Dapat hindi po kayo nawawala sa prayer and fasting. Every Saturday, 6:15, nandito na po lahat. Magtatapos po tayo ng 10 o'clock. We are soaking ourselves in the presence of God at tayo po makikinabang doon. Amen. I-empower po tayo ng Diyos. Amen? So, pag bulay-bulayan mo yan araw at gabi. Kaya kung wala po kayong Biblia, lapit po kayo kay Mama Journalisa mamaya, humingi po kayo ng Bible. Amen. Amen! Ang sabi roon, pag bulay-bulayan mo yun araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nasusulat doon. Ay, hindi pa siguro sa atin, kahit isang page, wala pang nababasa. Anyway, God understands. Bakit? Hindi naman tayo pinalaki ng reliyon, hindi naman basa ng Biblia. Pero salamat sa Panginoon, narito tayo ngayon, nalalaman
Hallelujah. Kasi yan pala yung mga instructions ng Diyos before leaving earth. Amen po ba? Amen. So ang sabi roon, upang masunod mo ang lahat na nasusulat, kapatid. Ang kapal nito. Lahat na nasusulat dito bago tayo mamatay, dapat alamin natin. Amen. Amen? Upang matupad mo ang lahat na nasusulat doon. Ang sabi roon, pag natupad mo, pag nagmuli-muli ka, nagmulay-mulay ka, sinunod mo yung utos ng Diyos, ang sabi roon, sa gayon, giginhawa ka. Amen. At magtatagumpay ka. Pagtatagumpayan mo, maraming tukso, maraming kasalanan, maraming Kristyano mahinang magbasa, kaya Natutokso. mahina ang kapangyarihan. Hindi nakayanan ang tuksong kasalanan. Why? Walang panahon sa pag-upo sa Diyos. And I pray to God, kapatid, habang nakaupo ka dyan, dapat nakaupo rin yung puso mo sa Diyos. Amen. Kasi marami nakaupo, yung puso isip hindi nakaupo sa Diyos, physically present but mentally absent. Hindi ko kami sa bukas, kailangan paano kayo bukas. Ano na, pag nakaupo tayo sa Lord, wala natin dapat alalahanin dapat. Amen. Alam niyo, alam na ng Diyos yung nasusukat talaga ng Diyos sa ating mga puso kung nakikinig tayo ni Diyos. Kung nakikinig tayo, habang nakikinig tayo, para ni yung preacher, ay, galing, nakikinig tayo. Wala, nakikinig tayo kasi. Isip to it, nakaset yung ating puso't isip sa pakikinig kahit ang salita ng Diyos, hindi po yan salita ni Pastor. Amen. Na sino mang pulpit minister na kakayo rito, ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen. Amen. Diyos, kaya once na ang mga salita ng Diyos na bibitaw, pakinggan mo yan. Amen. Sayang. Dapat napunta sa puso't isip mo. Hindi po yun napunta sa hangin sa basurahan. Amen. Amen. Kung siguro yung basurahan mo, tao na, matagal na po yan ay pangarap na muli. Amen. Amen po ba? Naging Kristiyano. Kasi hindi naman na cuts ng maraming Christians. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, ang sabi roon, may pangako, pag nagbulay-bulay ka at tinupad mo. Dapat pag nagbulay-bulay ka, dapat yung binulay-bulay mo, tinupad mo. Amen. Yung nabasa mo, ipinamuhay mo. Amen. Amen po ba? Hindi rin nagbasa ka. Tapos, hindi mo naman tinupad. Sayang. Amen. Masayang sana ang Diyos eh. Nakita ko yung tao ko nagbasa. May pag-asa ko magiging anak ko. Kaso lang hindi ipinamuhay. Dapat ipinamuhay kasi upang matupad mo. Kaya ka pinagbabasa, pinagpulay-pulay para matupad mo yung God's instructions. Amen. Amen. Pag matupad mo raw yan, sa gayon, giginhawa ka. Amen. Sino gustong guminhawa? Amen. Wala tayo, gustong guminhawa. Walang hindi. Gusto namin komportable yung buhay. Kahit maraming problema pagsubok, niliurakan ka, nagbalusan ka ng maraming problema pagsubok, hindi mo malaman sa loob ng tahanan, sa labas ng tahanan, sa negosyo, sa trabaho. Dami-dami. Amen! Pero, lahat yan, pag ikaw, yung binasa mo, yung binulay mo, tinupad mo, ay powerful yan. Ang sabi, sa gayong giginawa ka. Amen. Ha? Hindi ka lang giginawa. You will become overcomer at magtatagumpay ka sa lahat ng labanan. Sa lahat ng problema, pagsubok, sa lahat ng tukso ng buwan. Pagtatagumpayan mo yan. Amen. Kaya maraming Kristyano hindi nagtatagumpay. Hello, yung tuksong simple na. Tinukso lang sa Satanas na simpleng kasalanan, bumigay na. Nagtatawa si Satanas. Amen? Dapat like go. Oh, sabi ng Diyos, nakita mo ba yung silo? Ay, naku, malinis yan, makikip yan. Kaya may takot yung sa akin. Ha? Talagang mahal ako yan, silo? Sabi ni Satanas,
Kaya naman yan yung sinusunod sa iyo ay pinagpala mo. Diba? Susunod na ba tayo pag pinagpala tayo ng Diyos? Hindi po. Yung pagpapala o wala, dahil mahal natin ng Diyos, susunod tayo. May problema o wala, dahil mahal natin ng Diyos, susunod tayo. May ulan o wala, dahil mahal natin ng Diyos, susunod tayo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon mga kapatid, praise the Lord. Ang sabi niya, pinagpalan ko siya. Ayan mo, pinagtrabaho, nagpumod pa siya. Diba? Ang dami niya kinain, diba? Malisod siya. Happy ang kanyang pamilya. Diba? Ang dami-dami ng mga kamelyo, mga baka, mga aso, ang dami-dami. Pinless mo siya, kaya naman. Diba? Ganun si Satanas, titirahin ka sa blessing. Diba? Sabi ni Satan, subukin mo. Tanggalin mo lahat dyan. Hindi naman ni Lord, sige, gawin mo gusto mo. Pero hindi siyang patayin. May walang karapatan si Satanas pumatay sa atin. Alam mo ang gagawin ni Satanas sa atin? Papagurin na tayo. Ang dami ng puso, kasalanan, ang dami ng mga problema, bigat, ipapapasal sa atin, kalukuhan, ipapapasal. Papagurin na tayo, tapos na to. Ay, tulungan na yung pamilya mo, mga kung ano mga gagawin sa buhay mo. Papagurin kayo na parang, sabi ko kay Mama Mary, Mama Mary, ano ba, di naman tayo papatayin sa Satanas, papagurin na niya tayo. Kasi napayabangan kami ang problema ni Mama Mary. Mama Mary, yung problema ko, yabang naman si Mama Mary sa akin, ito din ang problema, payabangan kami ng problema. Sabi ko, Mama Mary, hindi tayo papatayin sa Satanas, papagurin niya tayo para mag-quit na tayo. Sabi niya, Mama Mary, good yung kanyang sagot. Sabi niya, hindi naman tayo pwede mapagod. Amen! Hindi tayo pwede mapagod. Ako kung napagod ako, puri ng Panginoon. Nag-isa lang ako sa church na ito without my family. Kung napagod ako, walang Jesus is my life in church. Yung aking mga iniluha parang dugong paste. Alam niyo yung dugong paste? Malikit. Pero, dahil lagi tayo nangahawak sa pangako ng Diyos. Sabi ko nga, kahit ako nag-iisa sa aking belief, basta alam kong tama, paninindigan ko siya kahit ako yung nag-iisa. Amen. Better gusto Amen. Kung alam ko, ito ang tama, ito ang nakapagbago, nakapagbigay ng kaligayang kapayapaan, kaligtasan sa puso ko. Dito ako, napagaan ang buhay ko, nabago buhay ko, dito ako. Amen. Kahit gaano galing ka rin pagwala sa kanyang faith, dito ako. Amen po ba? Sa church! Balik tayo. Dito sa John 1:12 kasi ang ating pong, kung saan tayo napupunta, ganyan ang Holy Spirit, hindi tayo nagpapakabol. Ang ating preaching minsan ay hindi systematic. Kung saan tayo dinadala, kasi alam nyo, ang Holy Spirit alam niya ang needs ng everyone. Amen. Kaya hindi natin pwede ikahol ko. Sabihin ng Holy Spirit, sabihin mo ganito, susunod lang tayo, we're just a vessel. Amen po ba? Tayo lang po ay sisilan. John 1:12, pakinig po tayo lahat ng bisita, at para kayo po ay magiging anak ng Diyos. Okay, praise the Lord. So I still have 5 minutes. Yun lang. Pero next Sunday, huwag kayo mawala po yun. At saka meron tayong konting salo-salo. Next week. Break of the red flag natin yun. Okay. Ang sabi po rito, okay, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, si Jesus po yun, na sumampalataya sa Kanyang pangalan. Okay? Yan po ating gagawin na una, church. Kailangan po natin tanggapin si Jesus. Amen. Anong klase pagtanggap? Siyempre, yung aral ni Jesus, tanggapin natin. Amen. Diba? Okay. Yung mga aral ni Jesus, tatanggapin po natin. Okay. At, sa Kanya ay sumampalataya.
ba, sa kanyang aral, paniwalaan mo yun. Amen. Amen? Kailangan sumampalataya ka, ibig sabihin, you will believe. Amen po ba? Paniniwalaan mo yung sinabi ni Jesus Christ. Kasi di ba, nagpunta siya rito sa ibabaw ng lupa, ang layo po, mga kapatid, ang layo po ng langit sa lupa. Pero pumunta si Jesus para sabihin lang ang aral para pumasok ka sa langit. Amen. At kahit malayo ang langit sa lupa, pumunta siya para ialay niya ang kanyang buhay sa cross para patawarin ka at iligtas ka niya para sa buhay na walang Amen. hanggan. Kasi kung wala yun, hindi tayo. Pag namatay tayo, ay alam natin pag wala si Kristo sa ating buhay. Pag namatay tayo, impyerno. Yan na naman po eh. Dalawa na naman po ang ating pagpipilian pag namatay. Kung ikaw ay tinanggap mong aral ni Kristo, sumampalataya kay Kristo, ang aral niya sa Biblia, ha? Hindi po aral ng mga ninuno, mga tradisyon, mga pamahiin. Hindi po aral po ng tao yun. Amin po ka, may aral. Take note, may aral ng tao, may aral ng Diyos. Ang aral ng Diyos ay nasa Biblia, ang aral ng tao, walang kasihan. Amen? So, dito tayo sa aral ng Diyos. So, praise the Lord. So, ang sino man daw po, subalit, ang sino man tumanggap at sumampalataya, ay, sa kanyang pangalan, ha? Sa pangalan ni Jesus Christ, ay pinagkalooban niya na magiging Anak anak ng ng Diyos. Diyos. So, kaya yun, mabilis. At alam niyo po mga kapatid, pag sumampalataya ka kay Jesus Christ, pag tinanggap mo ang kanyang aral, nakapackage mo noon, tatalikdan mo. Hello, tatalikdan mo, iiwanan mo, ititigil mo ang paggawa ng kasalanan. Amen. Kasi yung tinanggap mo, banal, malinis. Amen po ba? Ang Diyos na sasabahin mo ngayon, ang Diyos na susundan mo ngayon, malinis, banal. Kaya hindi pwede nanampalataya ka tinanggap mo siya, nanatili ka sa kasalanan, package po yun sa pagtanggap. Tanggap at magsampalataya. Dapat, tatalikuran mo. Amen. Aaminin mo na ikaw makasalanan. Magmula nung yung kabataan hanggang ngayon sa mga oras na to, sasabihin mo, Lord, sorry po, nagkasala ako, hindi ko alam, hindi ko kasi alam. Hindi ako tinuruan ng reliyon. Pero ito, Panginoon, inaamin ko. Pinagsisihan ko yung kasalanan ko, tinanggap kita, bilang Panginoon nagkapagligtas, bilang provider, comforter, director ng aking buhay. Amen po ba? Panginoon, ikaw na po ang boss ko, Panginoon, ang buhay ko, hindi na ako masusunod, hindi na sila, hindi na asawa ko, anak ko, hindi na po ang tao, kaibigan ko, hindi na po ang boss ko, sino pa man. Pag sinabi natin, Panginoon at Lord, siya po yung nasa posisyon ng mataas sa ating buhay. Amen. Amen po ba? Yan ang po gagawin natin. Kailangan natin pagsisihan, taligdan natin kasalanan, tanggapin si Jesus sa ating buhay. Sumampalataya po tayo kay Jesus Christ sa kanyang aral. Amen? Pag nagsisi ka, ang oras na yan, kahit marami kang pinatay, marami kang nirape, kahit sino ka pa, ilang taong ka sa tulungan, pag time na tinanggap mo si Jesus na palataya, katutuhanan sa puso mo. Amen? Amen. Nagsisihan mo kasalanan mo magulat ng kabataan ka ngayon. Anak ka na ng Diyos! Kamunan ko ka na rin! Pinapahirapan ng reliyon! Bago ka patawarin, bago ka magiging ano yun, i-pray ko itong ganito karaming ano, di ba, napanalangin, pumunta ka doon sa Aguo, sa Groto. sa banal na lugar, di ba, magyapak ka, pumunta ka sa Pampanga, magpapako ka, hindi po gano'n! Tapos na po, nagpapako si Jesus! Hello! Ginawa na po niya lahat! Amen po ba? Ang gawin mo na lang! Dahil pinatawad ko na, kaya sa iyong mga kasalanan, binayaran na ni Jesus. Ang gagawin mo na kapatid, pagsisihan mo at taligdan ang kasalanan mo. Amen. Tawagin po natin si Mama Mary. Praise the Lord. Amen! Ano po natin mga kapatid? Huwag po tayo mag-absent next Sunday. Para ma-elaborate ko pa po ang maraming salita ng Diyos. Sa Amen. yan, sa awat abang ng Diyos. Praise the Lord. So, praise God.